Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. February 2 na po ngayon, Monday, at dalawin po tayo ng biyaya, ng pag-iingat at ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito at sa mga susunod pang araw ng ating buhay. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng ating series on the subject of prayer at ang ating topic for today, hindrances to prayer. Hahanguin po natin yung Psalm 66:18 at James chapter 4 verses 2 to 3 to prove the points or the theme that we have today. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang patuloy na paggagawad sa atin ng pagkakataong mapag-aralan ang diwa ng isa sa pinakamahalagang gawain ng isang mananampalataya at ito ay ang pananalangin. Natalakay na po natin dito sa Tinig ng Pag-asa ang what is prayer, why should we pray, tinalakay na rin po natin yung the Lord's Prayer, yun pong different types of prayers at ngayon po ay hindrances to prayer. Para po doon sa mga nakalipas na aral, if you want to again ay makita at mapanood ang bagay na ito, dalawin nyo lamang po yung YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa sa YouTube at doon nyo po makikita lahat po ng mga videos katulad po nito na inyo pong napakinggan or may nakaligtaan kayo, may nalampasan, pwede nyo pong puntahan doon sa YouTube channel natin. At nakasave po lahat doon yung mga videos ng Tinig ng Pag-asa. Samahan nyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. Unahin po natin ang Psalm 66 verse 18. Ang sabi po ng talata, "If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened." Again, "If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened." Sunod po natin ang James chapter 4, 2 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi. "You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly, to spend it on your passions." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Mga minamahal kong mga kapatid, prayer is one of the greatest privileges given to God's people. Ito po'y pribilehiyo, mga kapatid, sapagkat ang hindi mananampalataya, makinig po kayo sa akin, yung mga hindi mananampalataya, hindi tatawag sa Diyos. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang tao, lagi po siyang may tinatawagang Diyos just to make the message clear. No, don't get me wrong. Nananalangin din ang hindi mananampalataya. Pero ang akin pong gustong bigyan ng reiteration, yung tatawag sa tunay na Diyos para manalangin ay ang kanya lamang tunay na mga anak. Amen? Naalala niyo po ba yung digmaan ng propeta ni Baal at ni propeta Elijah? Sino po ang tumawag sa tunay na Diyos? Si Elijah. Yung mga propeta ni Baal, kanino sila tumawag? Kay Baal. So sa mundo natin ngayon, mga kapatid, hindi lahat ng nagdadasal ay tumatawag sa tunay na Diyos. Pero yung mga anak ng Diyos, yung mga pinili ng Diyos sa kaligtasan, yung iglesia, tatawag po siya sa tunay na Diyos. At ang dalangin ng aking mga puso, tayo bilang mga mananampalataya, kayo na nakikinig sa akin, ay tumatawag talaga at nananalangin sa tunay na Diyos. Kasi if not, wala pong silbi yung ating mga dasal. Kasi po naniniwala tayo na prayer is one of the greatest privileges. Ipinagkakaloob po ito ng Diyos. Take note, hindi naman tayo ang nagsisimula ng communication sa Diyos. It will always be God. Naalala niyo po ba mga kapatid na ang tao ay nagkasala? Nung nagkasala ang tao sa Diyos, anong ginawa niya? Lumayo siya sa Diyos. Tumakas siya sa Diyos. Nagtago siya sa Diyos kasi malalantad ang kanyang kasalanan, ilalantad ang kanyang kahubaran.
Sa ganung kalagayan, hindi tayo lalapit sa Diyos. But God initiated the first communication. Nasaan ka, Adan? That is the first word that came out from the lips of God. Where are you, Adam? God is the one seeking communication. God is the one seeking union. God is the one initiating the contact, not the sinful human. Kaya kapatid, ito pakinggan mo. Kung totoong nakakatawag ka sa Panginoong Diyos, tumatawag ka sa Ama, nagagawa mong sabihin, Abba, Father, na siyang sinasabi ni Apostol Pablo, if we confess with our lips that Jesus is Lord, then salvation is in us. Kasi tanging anak lang ng Diyos talaga ang makakatawag ng may katotohanan na Ama ang Ama. Or else we will call many gods. Kagaya po ng Ehipto na pinag-aralan natin noong nakalipas na mga pag-aaral. Tumatawag sila sa Diyos ng Nile na si Imhotep. Tumatawag sila sa Diyos ng Palaka. Tumatawag sila sa Diyos ng mga kuto. Tumatawag sila sa Diyos ng araw. Tumatawag sila kay Paraon bilang Diyos. But never did they call upon God. Only the chosen, only the Israelites, only the people of God can call upon the Lord. Because God first initiated the covenant with His people, God initiated the contact with His people, God initiated the communion with His people. Gusto ko pong linawin ito. Napakaraming nagdadasal sa mundo. Ang mga Hindus mas matinding magdasal kaysa sa mga Kristiyano. Sila po'y may pananangis kung magdasal. Ang Islam kung magdasal 3 times a day. More than 3 times pa yung iba. Nakatuwad pa kung magdasal. Ang ibang mga pananampalataya, ang Shintoism, they also pray. Hindu, Buddhist, they also pray. Ang tanong, kanino? Ang tunay na kumikilala sa Ama bilang makapangyarihan sa lahat, ang makagagawa lang makipag-ugnayan at tumawag sa Kanya sa pananalangin ng totoo ay ang Kanyang mga anak. Because what is required to a true prayer, first is relationship. Amen? Naniniwala po tayo, through prayer we commune with the living God. We express our dependence on Him and align our hearts with His will. Amen? Yet, many believers struggled with unanswered prayers. They struggle with dry prayer lives. They struggle in a sense that heaven is silent. Mga kapatid, the Bible does not shy away from this reality. May mga dalangin na hindi dinidinig ang Diyos. May mga dalangin na ayaw pakinggan ng Diyos. And the scripture is clearly teaching that God hears the prayers of His people. But it also teaches that certain attitudes and certain behaviors can hinder our prayers. 2 talata, 2 kapitulo ang ating pag-aaralan ngayon mula sa Biblia, ang Psalm 66 at ang James chapter 4. We will examine the common hindrances to prayer, not to condemn each one of us, not to condemn you, not to condemn me, but to lovingly correct. Kung meron tayong ganitong attitude, i-correct tayo, itama tayo, turuan tayo na effectively ay makapanalangin ng tama. Now, we will answer today why our prayers are hindered. Bakit nahahadlangan ang panalangin? Sa talata po ng chapter 66 verse 18 na ating binasa, ipinakita agad ang unang dahilan kung bakit nahahadlangan ang dalangin. One reason, unconfessed sin. Psalm 66 verse 18, if I had cherished
sin in my heart, the Lord would not have listened. Sa Tagalog, kung nagkukubli ako ng kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Kung ako'y nagtatago ng karumihan ng kasalanan, mga kapatid, ang tanong ay ito, may naitatago ba sa Diyos? Kung walang naitatago sa Diyos, dahil ito naman ang ating pananampalataya at paniniwala, anong dahilan at hindi natin maamin sa Diyos ang ating kasalanan? Oo nga, no? Alam mo naman pala, Panginoon, lahat nga eh. Alam mo yung aking pag-iisip ng masama sa kapwa. Alam mo kung ako'y nangangalo niya sa isipan. Alam mo may pagnanasa ako magnakaw. Alam mo alam nyo, Panginoon, na meron akong itinatagong karumihan. Ano nga bang pwede kong itago sa'yo? Saan ako pwedeng magkubli katulad ni Adan? Nothing on earth, nothing in my mind, nothing is ever hidden from you, Lord. And Psalm 66, mga kapatid, by the way, is a psalms of praise. Psalm 66 is a song of praise celebrating God's mighty works. Yet, sa Psalm 66, sa middle of the Psalm 66, yung psalmist tumigil, nag-pause sandali. At ang sabi niya, ano silbi ng pagpupuri ko? Ano silbi ng aking pagsamba? Ano silbi ng aking ginagawang pag-awit sa iyo kung merong serious sin ang aking buhay? And then he said, if I cherish sin in my heart, you will not listen. Sin cherished in the heart disrupts fellowship with God. Sa unang simula pa lamang ng aklat ng Genesis, binanggit na ng Diyos kay Adan eh. Pwede mo namang kainin lahat. Huwag mo lang kakainin ang bagay na aking ipinagbabawal. Yung bunga ng puno sa gitna ng halamanan, huwag mong kakainin dahil walang salang ikaw ay mamamatay. And that means separation. That means death. We died. Our relationship with God, our soul died. Our spirit, pareho lang yun mga kapatid, natalakay ko na yan, died. And because of that, we no longer seek God because God is a spirit. Amen? Ano nangyari? Man hide from God. God initiated the contact. The issue, mga kapatid, here is not perfection. Ibig ba sabihin niya, Pastor Ruel, para ako maging karapat-dapat sa Diyos, para ako makatawag sa Diyos at pakinggan niya prayer ko, dapat perfect ako? Eh sino perfect? Mga kapatid, I would like to give reiteration with this. The issue is not perfection, but unrepentance. Yung mga taong ayaw magsisi ng kanyang kasalanan, nagkukubli ng kasalanan sa kanyang puso na akala niya ay maitatago niya sa Diyos, that is unrepentance. And God hate unrepentance. Katulad na nangyari kina Adan, sa halip na aminin lang, sa halip na umamin, ano ginawa ni Adan? Ito kasing babaeng binigay mo sa akin. Ano ginawa ng babae? Ito kasing ahas tinukso ako. Sa halip na aminin, para ma-restore ang relationship, nagturuan pa eh. And most of the time, tayo ganun din sa Diyos. Hindi lang natin ikinukubli ang ating kasalanan, itinatago natin ito, ayaw pa nating pagsisihan. Alam niyo po yung word na cherish sin in my heart. To cherish iniquity means to hold into sin, excuse sin, or refuse to repent the sin. We hold on to it. We hang on to it. We don't want sin. We don't want sin to be removed in our lives. Nandun yung isang paa natin sa kasalanan habang
gusto nating sumunod sa Diyos, that will not be right in the sight of God. That is hypocrisy in action. Gusto nating sumunod sa Diyos and yet yung isang paa natin nandun sa kasalanan. Kinamumuhuyan ito ng Diyos at ang sabi ng Diyos, I will not hear your prayer. Do you want to have a biblical example of this? Let me give David as one example. Biblical example is David. Psalms 32, 3-4. Ano sabi diyan? When I kept silent, my bones wasted away. Through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Eto si David. Tahimik. Hindi niya ipinapahayag yung kanyang kasalanan. Gaano kahabang panahon na nagkaroon sila ng affair ni Bathsheba bago pa siya kinonfront ni Nathan. And during that period, yung period na yun, sa palagay ninyo, payapa si David. Sa palagay ninyo, okay ang kanyang buhay habang nagtatampisaw siya sa ligaya na hatid ng maling relasyon kay Bathsheba. Sabi ng Bible, when I kept silent, my bones wasted away. Sagad sa buto, mga kapatid. Through my groaning all day, nananangis siya araw-araw. For day and night, your hand was heavy on me. Eh, kulang na lang, heart attack yan, mga kapatid. Kapag may nakadagan sa dibdib mo, di ba, parang aatakihin nun eh. At nakakausap ko po yung mga inaatake sa puso, nagsisimula daw po pala yan, parang napakabigat ng dibdib mo, parang may nakadagan. Ganon ang pakiramdam ni David. Para daw siyang sap. Ano ba yung sap? Yung sanga o yung tangkay na nasusunog sa init ng araw. Ganon ang kabigatan ng kasalanan na hindi ikinukumpisal. Sabi diyan, when David remained silent about his sin with Bathsheba, he described his spiritual life as dry and heavy. Ano nangyari? When he confessed, restoration followed. Nung kinonfront na siya ni Nathan, naku, parang nakalaya si David. Inihingi niya to ng awa sa Diyos. Sa Psalms 51, mababasa natin ang kanyang pananangis sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, unconfessed sin is like a static on a phone call. Nakatawag na ho ba kayo sa telepono na may hugong yung linya? Na gusto mong makipag-usap, di mo masyadong marinig yung sa kabilang linya kasi may hugong, may static. Alam mong nandun yung kausap mo sa kabilang linya pero hindi kayo magkarinigan. At madalas sinasabi natin, choppy. Why? Because the connection is distorted. Sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, yung kasalanan ang static, yung kasalanan ang distortion. Gustong makipag-ugnayan ng Diyos sa atin, gusto nating makipag-usap sa Diyos, but because of sin, because of distortion, hindi tayo mapapakinggan ng Diyos. Hindi dahil limitado ang kapangyarihan ng Diyos, God will deny our access. The first thing that we need to pray about is the sin that we have. We need to confess and repent the sin. Amen? Tandaan nyo mga kapatid, while justification is secure in Christ, our communion with God can be disrupted. Opo, sigurado naman yung ating kaligtasan. Anak tayo ng Diyos mananatili tayong anak. Yung alibughang anak na umalis sa piling ng kanyang tatay, kinuha lahat ang kanyang mana ng maaga at nilustay ng walang kapararakan, anak pa rin naman yon.
Subalit, wala siyang communion with his Father unless he repent of his sin, go back to his Father, and ask forgiveness. The same manner, our sin disrupt our communion with our God. Amen? Isaiah 59 verse 2. But our iniquities, listen to this very carefully. Underline this in your Bible. Highlight this in your Bible. But our iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that you will not hear. Bible po may sabi niya. Magngangawa man tayo ng magngangawa, hanggat nagkukubli tayo ng kasalanan sa ating mga buhay, walang silbi ang dasal. One hindrance to prayer, unconfessed sin. Second, pride. Pride. James 4:6, ano sabi? But He give us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. May isang kwento, samahan niyo ako at ating basahin, matatagpuan ito sa Luke chapter 18, verses 9 to 14. Ganito ang kwento. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told his parable, or this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. In James chapter 4 verse 6, James addresses believers who are quarrelsome, who are self-centered, and who are spiritually arrogant. Pride resists God because it denies our need for Him. Ang biblical example, yan nga po sa Luke 18, the Pharisee and the tax collector. Yung Parisayo, ano sabi diyan? He prayed confidently. He prayed na buong-buo ng kumpiyansa ang pakikinggan ng kanyang dasal. Bakit? Marami siyang ginagawang mabuti eh. Ipinangalandakan nga niya yung kanyang kabutihan eh. Hindi siya magnanakaw, hindi siya tax collector, hindi siya robber, hindi siya, ano ba sabi doon? Hindi siya adulterers, hindi siya evildoer. Those are good things. At kapatid, maaaring sa oras na ito, hindi ka naman congressman, hindi ka naman senador, hindi ka naman miyembro ng gabinete na may flood control project, ghost flood control project. Hindi ka naman magnanakaw, hindi ka naman sugarol, hindi ka nagpupunta ng kasino, hindi ka nangangalunya, wala kang kasalanang pangangalunya, no? Pero pinangangalandakan mo naman yung mga ginagawa mong kabutihan. Nagbibigay ka ng ikapu. Nananalangin ka 3 beses ang araw. Nagfa-fasting ka pa. Mga minamahal na mga kapatid, maaaring sa lipunan, morally upright ka. Pero dahil sa pagiging morally upright mo, kinargahan naman ang puso mo ng pagmamataas sa Diyos. At dahil doon, pakiramdam mo, access mo yun para pakinggan ang iyong panalangin. Nakakaligtaan natin na baka nagiging
pride ang bagay na ito. Yung tax collector, alam niya na wala siyang karapatang tumayo sa harapan ng Diyos. Alam niyang hindi pakikinggan ang kanyang dasal dahil may ebidensya, may resibo ng kanyang mga pagnanakaw, may resibo ng kanyang pagiging masamang tao dahil ang tax collector considered to be robbers of that time, evildoers of that time. Kaya ang sabi ni hindi siya makatingin sa langit eh. Sabi ron, he would not even look up to heaven. Yun ang term na ginamit ng Bible. But beat his breast. Katulad ni David, di ba? Katulad ni David, may nakadagan sa dibdib. Mabigat yung dibdib. At ang tanging na sabi niya, Lord, God, have mercy on me, a sinner. Ano yun mga kapatid? Di ba yun ay acknowledgement of sin? That is confession. And that is repentance. Natanggal na yung unang hadlang para hindi pakinggan. At yun ay ang pagsisisi. And then, inamin pa niya na wala siyang karapatan. Nilagay niya ang kanyang sarili sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi ng Bible, bumaba yung dalawa, yung mabait na Pariseo, na hindi magnanakaw, hindi evildoer, hindi siya adulterer, nag-aayuno ng 2 beses isang linggo, nagbibigay ng kanyang ikapu, ang sabi ng Diyos, ibinaba, at ang nagpapakumbabang makasalanan ang siyang itinaas. To illustrate this, mga kapatid, prayer is not a performance stage. It is a posture of dependence. Ang pananalangin ay hindi pagalingan sa isang stage ng performance. Hindi ito lugar na ipakita mo na ang galing mo. Sabihin mo na ang galing mo. Mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wala tayong maililihim. God listen not to impressive words, but to humble hearts. Can we say amen? Tandaan po ninyo, God does not hear prayers rooted in self-exaltation. But God eagerly receives the cry of the broken-hearted. Ulitin ko mga kapatid, para bigyan lang na reiteration. God does not hear prayers rooted in exaltation, but He eagerly receives the cry of the broken-hearted. Amen? So ano yung unang hadlang sa prayer? The first hindrance to prayer, unconfessed sin. Second, pride. Ano pangatlo? Lack of faith. James 1:6-7. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Ito yung madalas ginagamit ng mga Pentecostal, yung mga charismatic. Dapat malakas ang faith natin. I-claim mo agad. Pag hindi mo kinlaim, hindi mo yun matatanggap. Mga kapatid, di naman yun ang sinasabi ng talata eh. Huwag natin kakalimutan, ang hinihingi ay pananampalataya, hindi kahambugan. Ang hinihingi ay kapakumbabaan, hindi kayabangan. Hindi pagiging brat o entitled. Ang pananampalataya ay hindi entitlement. Hindi pagiging spoiled brat. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na kapag nailagay mo na ito sa kamay ng Diyos, kung kalooban ito ng Diyos, magaganap
kung ano ang ating kahilingan. Hebrews 11:6 ang sabi, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ano ang biblical example nito? Let us go first to the biblical context. Before going to the example at bigyan ng example, tingnan muna natin yung biblical context nito. James teaches that prayer must be offered with trust. Where? In what? In the character of God. Tandaan, ang panalangin ay dapat iniaalay sa pagtitiwala sa karakter ng Diyos. Doubt here is not honest struggle, but double-mindedness. Wanting God's help while refusing to rely on Him. Ang pananampalataya, lubusang pagtitiwala, paglalagay ng iyong mga alalahanin, paglalagay ng iyong dasal sa kamay mismo ng Diyos. Kapag nag-alinlangan ka doon, yon ang nagiging hadlang sa kasagutan sa ating panalangin. Anong biblical example? The Israelites in the wilderness. Basahin niyo yung Numbers chapter 14. They saw God's power, yet continually doubted His promises, and they missed the blessings of God. Araw-araw, sabi ng Diyos, uulan ng mana eh. Pupulutin lang nila yung mana, kukunin nila sa parang. Pero yung iba, nag-aalilangan, baka bukas wala na. So kumuha ng doble. Yung kinuha nilang doble, kinabukasan may uod. Kasi ang pangako ng Diyos sa kanila, araw-araw, sariwa. New every morning. That is God's faithfulness. Amen? But they doubted. Instead, they took many. At yung mga bagay na yun, kinabukasan, bulok. Bilang illustration mga kapatid, faith is not believing God will do whatever we want. Faith is trusting God to do what is right. Kaya hindi tayo naniniwala dun sa mga manifesting. Hindi tayo naniniwala dyan sa claim, sa command, declare. Hindi po yan gawain ng mga makadiyos na totoo. Yan po ay gawain ng mga hambog ng mga pastor ng Pentecostal. Nauubod ng yayabang na akala mo nasa kamay nila ang kapangyarihang magdeklara ng kung ano-ano. Tangi nating pwedeng gawin sa harapan ng Diyos katulad ng isang maniningil ng buwis na umakyat sa templo. Kabugin natin ang ating dibdib. Itungo natin ang ating ulo sa langit. Humingi tayo ng habag at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At pagtiwalaan na makapangyarihan ng Diyos at anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tiyak ito ay mangyayari. True faith rests not in the strength of our belief. Listen to me. True faith rests in the strength, not in the strength of our belief, but in the faithfulness of God. Great His faithfulness. They are new every morning. Amen? Pang-apat na hadlang, worldliness. James chapter 4 verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. 1 John 2:15-16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Anong biblical context nito? Sabi ni James dito, he confronts believers who desire the world more than God. Worldliness divides our loyalties
and dulls our desire for spiritual things. Example nito si Demas. 2 Timothy chapter 4 verse 10. He abandoned Paul because he loved this present world. Amen? So to illustrate, a heart filled with worldly desires has little room left for godly prayer. Just a cup already full cannot receive more. Ang isang tasang puno, hindi na pwedeng salinan. If we are filled with the world, then the grace of God cannot fill in. Amen? Warning. When the world shapes our desires, our prayers become shallow and the prayers become self-centered. Amen? Now, another hindrance, panlima, prayerlessness. Prayerlessness. James 4:2, you do not have because you do not ask. James point a simple but sobering truth. Many spiritual lack exist because prayer is neglected. Maraming mga espiritual na kakulangan ang nangyayari sa buhay dahil kulang sa pananalangin. Ang biblical example nito mga kapatid, naalala niyo yung mga disipulo sa Gethsemane, Matthew 26:41? They slept instead of praying, and because of that, they fell into temptation. Sabi ng Panginoon sa kanila, 1 oras man lang, hindi ninyo ako masamahan sa panalangin. Ang sabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina ang laman. Ang tanging makapagpapalakas ay ang ating mga espiritu. Labanan natin ang laman sa pamamagitan ng pananalangin. Subalit pagbalik ng Panginoon, nasumpungan niya ang mga alagad, again, tulog. Prayerlessness is practical unbelief. It lives as if God is unnecessary. Malungkot pero maraming ganun ngayon Tumatawag lang sa Diyos kasi may pangangailangan. Tumatawag lang sa Diyos kasi nasa dulo na ng kanilang pisi. Kailangan nila ang Diyos kasi sagad na sila sa lupa. Pero mga kapatid, ang pananalangin, again, is vital for our spiritual growth. Importante ang dasal. Pag walang dasal, katulad ng hangin, na importante sa ating baga, tayo ay mamamatay. Kaya bilang application, God has ordained prayer as a means by which He accomplishes His will. To neglect prayer is to neglect the grace of God. Amen? Now, punta na po tayo sa panghuli. Panghuling hindrance to prayer, and this is number 6, wrong motives. James 4:3, sabi ni Santiago, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Mga kapatid, ang context po ng talatang ito, James exposes prayers driven by selfish ambition. And God refuses answers to prayers that aim to serve sinful desires. Sino sa inyo ang nagdasal na sana tumama sa loto? Tigilan nyo na po yung kadadasal na yan. O tumama sa casino, o manalo sa raffle, o manalo sa ganito, sa ganon. Those are sinful desires. O yung mananalangin ka, i-claim mo ang isang babae na ayaw sa'yo. Ikaw, yung lalaki na may gusto niya yung babae.
Pipilipitin niyo yung kamay ng Diyos na, Lord, baguhin mo puso ng babae yun na maibig ako. Alam niyo po mga kapatid, pamumersa sa Diyos, mali motibo mo. Ang prayer doon ganito, Lord, gusto ko po yung babaeng yun. Kung siya po ang gusto mo para sa akin, dinadalangin ko na maging magkaibigan kami, magkapalagayan kami ng loob, at dumating sa punto na ma-develop ang relationship namin. That is the proper way to pray. You will ask God for His will. Ngayon, Lord, kung hindi naman kalooban mo na kaming dalawa, bigyan mo ang aking puso ng pagkakataong tumibok sa iba. Di ba? Anyways, meron po kasi isang kabataang nagpapapray over Pag-pray mo naman, pastor, kasi gusto ko si ganito Sana magustuhan niya rin ako. Tinuturo ko lang the proper way to pray. Amen? Biblical example nito, mga kapatid, kilala niyo si Simon the Magician sa Acts chapter 8:18 to 23. Nang nakita ni Simon na yung mga alagad ay gumagawa ng mga himala, he also wanted spiritual power. Ano layunin? For personal gain and not for God's glory. Magbabayad nga siya ng pera, magkaroon lang siya ng ganong kapangyarihan. Maling motibo. Tandaan natin mga kapatid, God is not a vending machine where we insert prayers to get a personal rewards. Hindi siya vending machine, pindutin mo yung kung anong gusto mong makuha, maghulog ka ng barya at lalabas kung ano yung gusto mo. Hindi ganon ang pagdadasal. Prayer is a communion with God and not manipulation. Hindi palibasa, maganda ang pagkakalatag mo ng gusto mo matutupad dito. Meron pang mga kondisyon ng ibang mga nagdadasal ng pagtama sa loto Nakarinig na ako ng ganito Naku pastor, tumama lang ako sa loto. Bibigyan ko kayo ng pambili ng building para sa simbahan. May narinig pa nga ho ako Sabi niya, naku Bishop, tumama lang ako. Magigising ka isang umaga, may Mercedes-Benz na nakaparada sa harapan ng bahay mo. Ibibili kita. Wow. Sa tingin nyo kaya mga kapatid, pakikinggan ng Diyos ang ganong dasal? Dahil ibibili si Bishop ng Mercedes-Benz. We pray. We do not receive because we ask with wrong motives. Amen? Ang tamang motibo sa panalangin ay ano? Communion with God. Communication with the Father. Asking for His will. And it is always for His glory. Amen? True prayer seeks God's glory first, trusting that our good is found in His will. Kaya bilang konklusyon, God delights to hear the prayers of His people, but He also lovingly removes what hinders our fellowship with Him. These obstacles are not meant to drive us away from prayer, but to draw us deeper into repentance, humility, faith, and dependence on Christ. The good news is, Jesus Christ has removed the greatest barrier, our sin, and He removed it through His cross. Amen? When we confess, repent, return to Him, the throne of grace remains open. And another thing, ang napakagandang bagay, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Hesukristo, nakaupo sa kanan ng Diyos Ama, namamagitan sa ating mga dasal. Amen? Now, for a reflection questions,
1. Is there any unconfessed sin that may be hindering my prayer life? 2. Do I approach God humbly, or do I rely on my own righteousness? 3. Am I praying with faith, trusting God's wisdom, even when answers delay? 4. Have worldly desires crowded out my passion for prayer? 5. Is a prayer a priority or an afterthought in my daily life? And the last, what motives usually drive my prayers? God's glory or my comfort? Sagutin po natin ang mga tanong na yan at nawa dalahin tayo sa magandang refleksyon ng pag-aaral na ito ngayong araw. Manalangin po tayo. Our Father, we come before you acknowledging our weakness and dependence. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Sometimes we have cherished sin and we believe that because of it, you will not listen. Lord, forgive us also for the pride we have entertained and the prayers we have neglected. Cleanse our hearts by the blood of Christ and renew our desires for communion with you. Turuan mo kaming manalangin ng may kababaang puso, ng may sincere faith, may pure motives, and longing for your glory above all else. Father, restore our prayer lives that we may walk closely with you and live for your honor. We ask these things in the mighty name of your Son, my Lord, our Lord, Jesus. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.